Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your weapon motive, giving you guys another reaction video. And this time, I want to talk about Pangil sa Pangil, Jonas versus ETS and Diyos Gapo. I-like mo natin yan guys. At ito nga para requested ni... Sabi niya sa akin. Korean kasi yung pangalan niya. Sabi niya, boss, i-react mo naman yung bago na Jonas versus ETS at Diyos. Salamat, thank you. Sabi niya. Maraming salamat guys. Kung nandito pa rin kayo nakaantabay, nakasuporta at nag-aabang sa reaction video natin at tuloy-tuloy lang tayo subukan gawin yung mga bago na para makalimutan na natin yan kaagad at mag-move on tayo sa mga lumang mga request kasi bago habang fresh pa nandito pa lang ganahan na tayo matapos siya para hindi na siya maluma. So kung bago lang tapos balik tayo sa mga luma na nire-request niyo. Ganun pa man guys, maraming salamat. Kung bago lang rito sa channel ko, mag-subscribe, i-like, i-share mo na yung video. Kung hindi mo naman ma-share, kahit i-like mo na lang. Ganun pa man, sana may nakakuha tayo mga magandang mga bagay dito sa binabahagi ng mga artist nila. Ganun pa man, hindi ko na-atake yung mga paborito ninyong artist. Lawakan ninyo yung pangunawa ninyo. Nagre-react lang ako dito. Huwag masyadong seryosohin at relax lang kayo. At patnubay na magulang ang kailangan. At bago tayo magsabi, bigay ko lang yung pedigree ko, music producer in California, man OG at the same time, ang massive na therapist, man massive practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo sa description, doon yung personal channel ko, kung gusto nyo ako marinig kumanta o mag-rap. Gawin natin guys, sana tapusin yung video. Let's get to it! Pangil sa Pangil, Jonas versus ETS and Diyos. You know, Get out! Pangil sa pangil sa pangil! Kakasaka ba pag nagsabayan? Pangil sa pangil. Sa tingin ko, na-appreciate ko na yung ginagawa ni Phoebus pag nag-gano siya. Sa pana, parang merong diin talaga. May karakas sa talastasan. Pangil sa pangil. Kada tabas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas ng mga naan? Ilang oras na ba ngayon? Guys, 2:40 AM ngayon. So, subukan ko mag-react hanggang alas 5 ng madaling araw. Para makaalis na rin ako guys. Alright? Sa kataas-taasan. Kung napatay mo yung power, ibang EJ na to, magpatawa ka na! Pero itali mo muna tong chow-chow mo bago tayo mag-umpisa again! Pangil sa pangil! Olongapo City! Before we start, you know, the fucking drill! Maraming salamat sa lahat ng aming mga Ba't may mga tao na sa baba? Wala namang ganyan dati pero nilagyan nila ng bakod. sponsors, Ahon Mahirap, Fortuny Advertising, Fubu, PSP Gym, Toad Manila, Tokyo Grill, at marami pang iba. Malakas yung laban na paparating! Ginoo! Sa aking kaliwa, magpakilala kayo! Kanan pala! Debut battle, Tacoma PH, 99G, all goods. Pasok. Diyos, shoutout sa All Goods 99G Top Direct for BL Motus mamaya na iba. Joe, ako nga pala si Eds mula pa ng Pasig. Si Diyos ba to ng Motus? Malakas din to si Diyos ha. Tromblon, shoutout sa Tacoma PH, in Zone Rap Battles, Chase Worldwide, sa Slums, 1200, kay DJ Pile, Cusinero Brand. Yes, patan yung mga nila. Ginoo! Sa aking kaliwa, magpakilala ka! Yo, nga pala si Zaito. Malakas si Jonas pag natalo niya tong dalawang to. Tangina. Ibig sabihin, hindi sapat yung dalawa lang. Talagang heavyweight na to si Jonas pag natalo niya tong dalawang to. Kasi si Diyos magaling to talaga eh. Kalaban niya si Katana, may tira din yan. Shoutout sa aking pinakamamahal na asawa, no, ni Lindumala, syempre. At syempre sa kumpare kong si Marjon at kay Oliver Kabungkal at kay Ninong Ea Ramos, Pacquiao Ka Clothing at Easy Lang. At... Sisiw! Ibon. Wala sisiw? Panalo ka, sino na? Ha! Kuya tayo. Kakaiba yung laban na paparating 2 versus 1. Okay. Pangil sa pangil sa pangil! Jonas versus Diyos. Maraming nagsasabing lugi ako at ako'y mababadibag mo. Keso kulang sa experience pag nilaban sa'yo. Pues una kong linya ay para malinawan lang to na kaya tayo nasa sagpangan para masubukan ka sa patibayan ng Diyo. Putak! Ay, Dito yung kanta mong MP Light, panis yan sa MSD ko.
Marikit sa dilim, international, talagang mas better ito. Kaya huwag mo sasabihin sa akin lamang ka. Pwedeng match lang tayong dalawa. At talagang destiny to. Kaya patay to sa akin mag-isa pare, yan ang ending nito. Patay sa'yo mag-isa? Yan ang ending nito? Anong ginagawa ko dito? Referee nyo? O total, kabuo ka naman si Pibus, game! PSP ka po! You know the drill! Alam nyo na! Ginoo sa aking kaliwa! Ang kulit ni Badang, magpakilala ka! Yo, Diyos, layo ng camera. Yo, Diyos. Yun, shoutout sa Gapo. Alam niyo na. Ginoo sa aking kanan, meron ng asawa, pero dahil maraming popok sa gapo, magpakabinata ka, ulul! Hindi porkit 2v1 yung laban, Jonas, malakas ka na. Hindi ko nagustuhan yung sinabi niya. Sabi niya marami daw pokpok sa gapo. Ba't ginawa niya yun? I mean, alam ko pang show lang yun, pero sana hindi mo din downgrade yung sarili niyong lugar, gapo. I mean, madami mga galing din dyan eh. I mean, aman ko lang medyo nasaktan ako ng konti dun kasi, I mean, ito bilang personal ko na to kasi nakakabastos din yun. Kahit hindi ako taga-gapo, i-respeto nyo naman yung sarili ninyong lugar. Ang hirap ng ganyan, guys. Yung sarili ninyong lugar din nyo marespeto. Gapo, diba? Nabansagan na nga kayong mga banon, mga ganon eh. Tapos sabihin niya pa na ang daming pokpok. Binagsak din yung kababaihan ng mga gapo. Medyo nasaktan ako. Hindi ko excuse me lang guys, hindi ako taga-gapo. Pero pag may ganon ako naririnig, parang, bakit ganon? Wala namang ginagawa sa inyo yung iba. Parang, paano mo nalaman? Asan yung, pag tinanong kita dyan, ang daming pokpok sa gapo, o bigyan mo ko ng katibayan. Kasi kailangan magsasalita ka, may facts doon. Pag ganon, parang nakaka-insulto, hindi mo alam sinasabi mo. Ako, suriin nyo lang guys. Tingnan na kung huwag nyo tingnan kung tama o mali ako. Pero yung magbigay ka ng ganun out of context, basta may masabi ka lang. I mean, pwede mo naman sabihin talaga lahat dito sa laban eh. Pero, di ba? I mean, yung mga ganong klase ng mga parang out of context na hindi na siya part ng para saan? Para masabing magpakabinata. I mean, it's weird. You know? Pwede mo sabihin kasi ng meron naman ding pokpok sa gapo eh. Di magpakabinata ka. Pero pag sinabi marami, parang generalization, di ba? Madudungisan yung pangalan ng gapo. Marami ba talagang pokpok sa gapo? Ayan, tanong ko sa inyo. Di ba? Nakakabastos yun, di ba? Tuloy natin. Sorry guys nasabi ko lang kasi hindi siya nagsisit in sa spirit ko eh. You know, sa katawan ko, sa spirit ko, hindi siya nagsisit in. Na parang binastos mo ang general population ng kababaihan sa gapo. Na pag hindi mo mapatunayan, paano yun? Diba? Tuloy natin. Huwag ka magpabida dyan, tanga ka. Gusto lang makita ng tao kung talagang kaya mo makipag 1v1 sa dalawa. Sabi mo yung sa laban yung nilip. Okay. Sabi mo yung sa laban yung nilip. Kay Mot at Sur. Ako lang yung MC kayang makipag 1v1 sa dalawa. Yung rebat, ang DN. Subukan natin ha. Saan nakatingin? Kasi duling si Jonas, okay? Gago sa'yo. Sa'yo, gago. Di may eyeball ha? Sa'yo. Tangina kasi neto sinungaling eh. Sa ugali mo wala nang remedyo. Kung totoo talaga yung sinasabi mo, Ba't di ka makatingin ng diretso? banlag ka kasi. Kilala kang banlag na rapper na ngayon sa mga rookie na pahanay. Yung mga mata parang di magkasundong estudyante. Bakit? 2 pupil magkaaway. Tapos ngayon nagpasya kang... Di magkasundong estudyante, 2 pupil magkaaway. Kasi sa mata natin, merong structure yun. May retina, may pupil, may ganun. Tuloy natin. Pupil yung tawag sa pinakaitim yata yun. Tuloy natin. Tapos ngayon nagpasya kang labanan ng Bars. magkasundo. Ha? Tingin mo dito ay nice chance. Mali ang pananaw mo, Joe. Bibigyan ka namin ng guidance. Speaking of guidance! Asan na yung kakampi mo na... Ang ganda rin nun kasi yung rhyme scheme, pupil, eskwelahan, nagkasundo. Tapos may guidance. Yung guidance, yung gabay, but at the same time, bibigyan ka namin ng guidance, nasa school reference pa rin. Ang gandang pagkaagawan. Feeling heavy, guy. Asa na? Kasi kukulangin ka na, boy. Isipin nyo, siya yung kumanta ng MP Light. Tapos si Lipram yung nagmamaoy. Ano yun? Setup mo, punchline niya? Ganon ka kabigat! Ngayon makakatikim ka ng pantadarag na pangupak. Wala nang magugulat! Mata ay mamumulat na kahit magtawag ka pa ng live, hindi ka na niya mabubuhat! Kasi
Okay? Alam mo kung bakit ayaw ka na niya buhatin? Bakit? Kasi pinagpalit mo siya kay Coco Martin. Samantalang dati, sabay sila nagbabalat ng buto at ang malayo sa isa't isa, yun ang ayaw nila. Kaso lang kalaunan, di na nag-workout at nag-away sila kasi si Lipang nagbuhat at sigaw niyang ngalay iba. Nalay iba? Yun naman pala, yaw. Hindi naman pala si Poison dahilan ng away eh. Kundi yung ugali na itong partner Coops. Pinagkakalapang sila dapat panalo kay Lamot at Sur, merong hustler moves. Panay pa fresh, tong leche. Ang resulta, hustle dude, panay sira kila MS-13, kaya ngayon wala ng brotherhood. Ang squatter mo! Hindi lang pumayag si Mot maging kakampi ka, nagpakahudas-hudas ka. Kasi nung inalok niya maging katandem si Tom, Sabi, pinagpabukas-bukas siya. Paano kakampihan nun? Paano? Nag-dress ka sa battle yun ni Deo. Wala ka bang tuktok? Gago, tinitigasan lang sa lalaki si Mot kapag mahaba ang buhok. Alam ni Kairam yan. Charles kay Ram. Sino ang manood ng battle niya kay Deo? Ayo? Di ba? Ang lupit gagi ka, antok. Tingin mo ang ganda mo ron, ha? Mukha kang sa Luis Salving walang kantot. Putang ina, siya ba yung nakadress doon? Siya yun. Yung itsura mo doon, Jonas, ang bantot talaga. Alam mo, nung pinanood ko yun sa aso namin, Nangyari? ayun, di na nangantot ng paa. Tangina mo kasi, magbabakla-baklaan ka, tas tingin mo, oo sa'yo si Mot. Yung dangal ng liga, gago. Oo, sa'yo si Mot. Kasi sa amin, Nas, kumpara sa amin ni Eds, Oo. ikaw yung may Ang ganda din yun na, yung dangal ng liga sa'yo simot. Na, parang nasimot yung dangal ng liga dahil sa'yo. Ang ganda yun. pangalan. Pero ikaw yung veteranong hanggang ngayon, wala pang napapatunayan. Sabi mo kay Andy G, di ka mamamatid ng baguhan? Oh? Wala kang isang salita man, dahil kung hindi ka mamamatid ng baguhan, hindi mo tatanggapin tong laban. Nickname mo Jojo? Diyos tong kaharap mo! Niluwa ka ng balyena? Diyos tong kaharap mo! Galing ka sa Bible? Diyos tong kaharap mo! Anak ka ng madre, Diyos tong kaharap mo! Kaya kahit anong origin mo pa, di ka original! Ba't di mo mapatid maamin? Galing ka pa talaga sa Malyena, madre, Bible, ulul, galing ka sa akin! Kahit big stage ka po! Sa amin, quick game lang to! Parang nag-scrimmage versus weak name sabay ang image paldo! Kahit i-check, consistent pagdating sa replay, ano? Tong vintage bano ngayong nakalaban mo si Eds! Diyos, you gon' feel pain, abo, kung napatay mo yung power, ibang EJ na to, magpatawa ka na! Okay yung ginawa ni ETS and Diyos pero may kulang sa recipe nila eh. Hindi nila ma-define yung punchline nila ng maayos kasi yung energy nila very stagnant. And at the same nila, kailangan nila ng a little bit of, konting theatric sa gawa nila. Kasi hindi sapat yung may energy ka lang eh. Kasi kailangan mo rin ipangatawanan yung bawat words na sinasabi mo. Hindi lahat ng words required na malakas, na sinisigaw na maangas. Maganda yung pinaka-entrance nila, pero pagdating sa ending, parang plain yung energy. May mga bagay ako na gets doon, may mga bagay ako nakuha. Kaya lang, nagmumukhang plain siya kasi, even though understandable, hindi lang siya ganun talaga ka-effective. Tingnan natin gagawin ni Jonas. Kung si Jonas dito din, could be makuha ni ETS at Diyos. Ang ganda rin yung sinasabi ni Diyos na, Diyos na ang kaharap mo. Kasi yung Diyos at saka yung Diyos, magkatunog eh. Diba? Yung Diyos at saka yung Diyos, magkatunog eh. Pero, hindi talaga sasapat kasi parang hinihintayan ng punchline na mas unique pa doon sa sinasabi niya, kaso wala. Kasi ang nangyayari kasi, every may setup si ETS at Diyos, ang ganda ng setup nila, pero nawawala yung punchline. Kasi yung punchline nila, nagmimistulang setup pa din. Diba? Kailangan tandaan nyo palagi, yung punchline ninyo, kailangan mas kakaiba doon sa setup ninyo. It could be 2 words o 1 words lang. O it could be one small sentence. Hindi, ang haba ng punchline. Kaya, nagmumukhang parang yung punchline ninyo, pa rin eh. Setup kasi very dragging, napakahaba. Hindi mo na ma-distinguish kung ano doon yung punchline. Hindi mo na rin ma-distinguish kung ano doon yung setup. Tuloy natin guys. Jonas. Round 1! Jonas! Let's go! Sa tingin ko, better mag-perform si Joss kahit pa paano. Alam niyo naman paano mag-punchline. Hindi ko alam bakit ganyan. Napanood ko na to sa Moto si Joss eh. Nakaka-disappoint naman. Magaling to gumawa eh. Siguro na hatak lang siya ng idea o kakayahan ni ETS. Kasi may sarili sigurong style si ETS. Tapos parang pinagsanib nila. So parang nagkaibahan sila. Kailangan kasi may punchline na ginawa si Joss. Tapos pinaghatian nila yung punchline yun. Tapos may punchline din si ETS. Pinaghatian nila yung punchline. Para kahit pa paano, sinusunod mo yung hindi yung naghati sila. Kasi pag naghati siguro sila sa
magkaibang idea, parang nagiging parang hindi masyadong formulated eh. Kung may punchline ako, ito yung punchline na maganda sa tingin ko. O sige, tulungan mo ko i-deliver to. Parang ganun dapat eh. Siguro, nag-usap silang dalawa, tapos, hindi ko alam pa paano nila ginawa eh, pero parang, alam ko kasi paano mag-perform si Joss. Napanood ko na siya sa Motos, magaling talaga to. Mahaba talaga siya mag-setup eh. Siguro nga, hindi ko alam guys ha. Correct me if I'm wrong, kung mali ako, I'm sorry. Pero, napanood ko si Joss sa, tawag ito sa Motos. Magaling talaga to. Hindi ko lang alam bakit nagkaganon. Tuloy natin. Yeah! Jonas. Diyos daw siya. Anong pinagsasasabi mo? Pukin ang ina mo, Diyos, wala akong sinasanto. Okay? Eto naman, pukin ang ina, kalait-lait. Boss Pibus ng pangit sa pangit. Magpapakabinata raw. Tanginan to, ang tanga mo. Pre, no? Yan ang pinakamahirap pagkalawan mo. Magaling sa ribot at saka Pag nauna ka talaga, hirap na. Jonas, magaling din to sa ribot. Nandyan yung magandang asawa ko. Bobo! Inutil. Yun na yun? Putang ina, dalawa pa naman kayo. Sinasama pa si Lip. Tangina to, mga tanga. Isama nyo na kaya para may laban-laban talaga. Tatlo na kayo, ako lang mag-isa, putin ang ina nyo. Lip, samahan mo nga to para may malakas naman dito. Game? Boss, eto na pala yung Diyos. Yung bago mong pambato, puta, laki-laki nga tao, nagdala pa ng aso. Sa bagay, alam mo rin siguro na di mo ko kaya mag-isa. Pero itali mo muna tong chow-chow mo bago tayo mag-umpisa. Game! Pinanood ko yung laban nyo ni Katana. Ang lakas ng mga dala mong bara. Lalo na nung inangasan mo siyang nabilhan mo ng bagong rep ang iyong mama. Alam mo ba, nung napakinggan ko yung tol, tangina sabi ko, sana all. Ibig sabihin, mabuti kang anak at mapagmahal kang ulol. Pati simpleng appliances, niyabang at flenex mo, Brad. Nakabili lang ng bagong ref, puta ni reference agad. Yung mga ganong maliliit na bagay sa'yo, basihan na ba? Eh di pag inangas ko yung nabili kong bahay, tangina mo, talo ka na. Kaya winasa ka ni Katana kasi hindi ka magaling. Kampiyon ng FRBL pero sa Motos walang dating. All 3 rounds kang winalangya, kulang na nga lang paiyakin. Ginamitan mo na ng rep, putang ina, pinanis ka pa rin. Bars! Ay. Bars! Ginamitan mo na ng rep, pero pinanis ka pa rin. Yung ref kasi ang nagpe-preserve ng pagkain eh. Pero ginamitan mo ng ref, napakahusay putang ni Jonas. Nabail doon si Diyos. Patay si Diyos. Tigas pa nga si Diyos. Patay Diyos. Tuloy natin guys, tuloy natin. Gandang punchline. Napakagandang punchline nung ginawa ni Jonas. Well executed. Ang ganda ng setup. Ang ganda ng pagkaka-deliver niya mula sa idea ng inangasa mo na nagmalaki ka ng pagbili mo ng ref. Tapos, in-establish niya yung idea na meron siyang bahay para makita kung gaano kaliit, gaano kaliit yung reference mo na refrigerator at gaano kaliit yung ego mo na sa ref lang na binili mo, nagmamalaki ka na, ako bahay. So, pinakita sa atin yung definition ng malaki at maliit na achievement. Tapos, ginamit niya pa yung ref na pinanis, ang gandang establishment, napakahusay. Ang ganda ng routine, napakaganda ng setup niya. Yun, nagdala ng first round ni Jonas. Di pa nag-uumpisa pa lang siya dito, pero maganda na agad yung pinakita ni Jonas. So sa tingin ko, well executed yun yung mga bagay na hindi ko alam baka magician to si Jonas. Ulit natin. Gano'n kasi yung mga magician at saka mga comedian Meron ng isang subject, pero kaya nilang paramihin yung subject na yun. Diba? Kaya nilang mag-create ng maraming bara tungkol sa subject na yun. Diba? Tuloy natin guys.
Durog! Ecobag! Ecobag! Yan! Ganyan na kanyang estilo. Para magmukhang malakas yung bara, puta sisigaw pa sa dulo. Ah! Ah! Puta parang si Raulo. Lakas na lakas sa sarili. Sino ka? Si Castillo? Alam mo ba sa tuwing ginagawa mo yan, akala mo okay bro? Tanga parang food vlogger sa Paris ni Diwata ang OA mo. Tangina na ito ni Diyos, nadadala ng emosyon. Ang nakakatawa ron, putang ina pinapractice ngayon. Hayaan mo silang sumigaw kung talagang malakas yung bars. Ikaw na butler, ikaw din crowd, puta, ikaw na rin mag-judge. Kung ganun pala puta, ano pang ginagawa ko rito? Palitan mo na rin si Boss Pibus, tas itry mo rin Mang Vito. Okay. Yan ang pinagkaiba natin. Ako simple lang pag humirit. Pag sumigaw sila sa binitaw ko, ako mismo nagpapatahimik. Eto parang bata, yung galawan nakakabwisit. Pag di kayo nag-react, siya'y iiyak tas mamimilit. Kung tunay kang malakas, sila na mismo maghuhukom. Kung tunay kang malakas, di mo kailangan ng katulong. Hindi mo sasabihing banlag, bungi, nakikipagtulungan sa 3GS kung tunay kang malakas. Pero kung yan pa rin mga sasabihin mo, Diyos, marami ka pang kakainin bigas. Facts yun kasi naalala mo, meron ako sinabi dati, yung tao na naninisi ng iba, yun yung mga tao na hindi pa nakakarating. Yung mga tao na sinisisi yung sarili nila, nasa kalagitnaan na sila ng gusto ng marating. Pero yung tao na walang sinisisi ng kahit sino, sila yung mga tao na nakarating na. So, ang ibig sabihin ko doon, sinasabi, kung gagamitin natin yung esensya para dito sa laban na to, ang gusto kong sabihin parang, kung talagang malakas ka at very confident ka na sobrang galing mo sa pagrarap mo, regardless kahit gaano pa karami yung kalaban mo, kahit magtulungan pa yung 3GS, kahit magtulungan pa yung taga iba't ibang lugar, kahit ikaw lang mag-isa, hindi ka magrereklamo kasi alam mo sa sarili mo na magaling ka. Diba? Tulad ng laban ni Sac Maestro at saka ni Disaster, marami nagsabi na pinagtulungan si Sac Maestro ni Lunin ni ganito. Ako, regardless yun kay Sac Maestro, kahit magtulungan pa silang lahat, kasi Sac Maestro, magaling talaga siya He doesn't care, kasi very confident siya sa kung ano yung tinitira niya. At saka si Sac Maestro, kahit pagtulungan siya, sa tingin ko, he can handle. Bakit? Kasi talagang magaling talaga si Sac Very advanced yung kaya lang, yung strategy ni Disaster, very convincing. Yung paggamit niya ng mga ordinaryong Filipino words, convincing pa rin. Strategy yun para mahook yung mga tao Mahook yung judge. Kasi ibang level din yung gumamit ka ng lengguwahe ng iba. Pero nga sa Pilipinas, very common na yung pag-i-English. Kaya parang, iba. Pero yung foreigner na walang alam, 0% yung tas nag-aral ng ganun, it takes some time talaga. Sa atin, hindi. Second nature na natin yung nag-i-English tayo. Kaya, napakalaking bagay din yun. Yung sinabi rito ni Jonas, very profound. Ang ganda nun. Try natin. Very strategic talaga yung ginawa ni Disaster doon Kaya kahit anong sabihin ng iba, talagang nag-click talaga yun. Regardless kahit gaano kababo, kasi strategy pa din yun. Tuloy natin. Kasi ako, pangako, di kita titirain sa Diyo kasi matigas na panga mo. Di ko sasabihin magnanakaw ka ng linya kahit totoo. Hindi ka makakarinig sa akin ng mga gasgas na anggulo. Baka nakakalimutan mo, hindi lang Joker kaharap mo. Time na Round 2, Joss, Eds, let's go! Ba't nababangga si Jonas? Hindi niya naman kailangan ng galawin niya. Hindi niya nababangga si Jonas. Ayun ako. Sa tingin ko nakuha na ni Jonas yung first round. Kasi naipit si ETS doon Kasi parang ginawa lang siyang basahan ni Jonas dahil sabi niya, chow mo. Siguro sa round 2 niya nababanatan si ETS. Pero naging highlights kasi ng first round si Joss Pero Jonas is too much for Joss. Magaling yung ginawa ni Jonas dito. Siguro tinag-isa niyang rounds tapos panghuling-huli niya siguro 2 na sila. Ganda din. Kaso nagmukhang basahan si ETS doon dahil parang pinagmukha lang siyang tanga, di siya tinira. Parang di lang siya kasali. So, consider din ni Jonas na magaling talaga si Joss kung yun yung inano niya. Tinarget niya talaga. Tuloy natin, guys. Pati pinangga. Tangina, siya lang yung tinira.
Gago, minus ka na. Ey! Arp! Tangin! Tangina mo! Tangina, siya lang yung tinira! Gusto pa kami madaig! Pag pinasok niya sa rep niya, uuwi kang malamig! Okay. Tanginan to, ako lang tinira? Yun na ba yung role mo? Gago, ibig sabihin out of 10, 5 lang score mo. Ngayong round 2, pag-usapan naman natin ang trabaho na itong mastang gago. Balita ko, artista na yan. Artista na san? Banlag Quiapo. Oh! Congrats. Congrats ha. Sila, Smaglas, Pistolero, talagang all-in mga boss ko, men. Magkakalugar na, magkakagang pa. Solid, bawal suntukin. Hindi mo pwedeng titigan sa mata. Oh shit, baka bugbugin. Respeto sa samahan nyo, tol. Long live! Tondoleng. Pero pansin nyo ba, mula nung pinasok yan sa Batang Quiapo, pinatay si Lobby Po. Bakit kaya, tol? Ayaw bakit? Kasi binobosohan niya si Mocha ang ultimo pagsisintas. Nagsasalamin pa yan para hindi halata, malakairam. Tingin mo smooth o hindi ligtas. Sinita ka na ng stop, hindi ka pa rin tumigil. Ganito pumuto, gising nas. Paano hindi ka mahuhuli? Salamin na suot mo, reading glass, bobo! Pero ba't siya yung nanatili sa trabaho? Oo nga. At si Lobby po yung natasan. Umalis sa Batang Quiapo at itolerate ka niyang galawan. Hindi pantay ang pagtingin. Kaya sa uli akin ang nalaman na mahirap talagang banggain kasi dole nga kalaban. Doli nga kalaban. Tama. Di ba pangarap mo maging binata? No. Di ba pangarap mo maging pirata? Nox. Lupit ng inastabay. Kaso nawala ng pag-asa nung namulat kasi yung eye patch, di alam saan lalagay. Pansinin niyo ha, ginaya pagpiyok ni EJ Power. Delivery ni Cripply. Jokes ni Sinyo pang tawanan. Lintik buwang basagalawan. Jonas, sa tupad mo na yung pangarap mo maging pirata, hindi mo lang namamalayan. Oo, pirata to. Kasi nagda-download ng battle pag nagre-review. Upal. Parang di pinakain. Flip-top lang kasi tayo, anigma lang sa kalam. Yung prinsipyo, nagawa na sirain. Flip-top veteran ka pa naman. Yung slogan dat kilalanin. Kung totoong loyal ka sa liga, Suportahan, suportahan, wag piratahin. Tapos ngayon, nasa PSP ka? Wow. Nananadya ka talaga, iho? Kala ko ba, anigma lang sa kalam, anong ginagawa mo pa rito? From flip-top to PSP, tangina, lakas pa ng bilog. Ang babaw ng pirata nyo, namamangka sa dalawang ilog. Pero para sa pera, handa yung bumali ng salita ngayon sa madunong ka mo, bubrotya. Para sa breads, iniwan si Arik na uto mo siya ng sobra. Walang dulot ka na tropa, panay ubod pa ng boka. Anak ka. Sa pangin. Para sa breads, iniwan si Arik na uto mo siya ng sobra. Walang dulot ka na tropa, panay ubod pa ng boka. Anak ka nga ng madre, tang ina mo kasi patay gutom ka sa ostya. Oo ha? Tapos dito manggagangster ka ng mga newbie. Ha? Yung patatapan mo sa butas. Pwes itong G... Man, sayang si ETS at Diyos. Hindi ko alam, man. Kailangan talaga nila ng effective na punchline. I mean, maganda yung mga personals nila, pero everything is all, parang walang creative substance doon na pwede mong masabi na, diba? Walang figurative, figure of speech. Yung figure of speech kasi yung parang paggamit mo ng metaphor, simile, mga ganun. Kailangan mo ng mga ganun guys talaga para mas effective ka. Hindi lang basta personals, kailangan mo na maging creative din. Yun yung para maging witty at smart yung ginagawa mo. Tuloy natin. G-rape sa akin kung ang hanap mo na may ubas, hudas! Kung tingin mo tapon ka sa pagiging joker, ikaw ay nasa bottom at worst. Sobrang bobo na ang joke mo lang ngayong seryoso mong coach. Laughter is the best medicine. Talaga? At siya ang author at source, but how can you be top 1, Mr. Dichoso, when you can honor your words? Kaya Sir Ari, huwag ka naman niniwalang loyal to si Insan. Sa kanyang coach ganon. Alam naman natin, joker lang tong si Jonas, kaya joke lang yun. Pero alam nyo ba kung hindi joke? Kung ano yung hindi joke? To, real to Nireveal mo yung convo nyo ni Looney tungkol sa TF kasi body bag ka na kay Shaboy. Si Kairam, inislit si Unico, mga ugali na pang baboy. Maglalabas ng convo sa publiko. Ano, para mas malupit palalo? Handa kayong sumira ng tiwala ng tao para sa munting panalo? Buking gagago! Feeling pogi! Nang bababae naman sa event. Haha, ang lala nito. Putang ina mo, Jonas, para kang kakampi ko! Uy, tangina mo. Ay, Ikaw nga may babae kagabi. Sa bintana pa pinadaan.
Kaya sa GF nito ni Eds, Miss Clara, pwede na itong iwalayan. Akong maniwala ka ni Vance, di totoo yan. Oh, nagsabihan ng sikreto, may bulgarang nabubuo, total snitch na kami pareho, pwede na ba kami sa grupo nyo? Usapang ang grupo! Yun, magandang ano yun, ha? Usapang ang grupo, pinagtanggol niya si Looney kay... Very creative din yun kasi nag-theatric sila doon, gumawa sila ng mini screenplay para ipakita kung papaano yung yung issue doon sa loob ng 3GS. Tuloy natin. Castillo, palakpakan! Pero wala kang mauuto. Yung pagiging two-face mo bagito sa gapo mabubuo. Ayaw mo nga ba si Looney? Seryoso? Sa gabing to mabubuo, kung totoo yung pagtatanggol mo kay Looney, sawayin mo ang grupo mo. Kaya wag mo na lang pansinin para di ka naaanoy. Kapag sinabuyan mo ng tubig ang mantikang nag-aapoy, yun na yun! Kaya pala di masabi kay Leaf Cram. Baka mag-away patyari. Tipong sa Castillo lang pwede, parang asawa ng hari. Oo, hari ka magpatawa. Sa jokes, effective pa. Mamahiya ng katungga, yun ang directive niya. Pero pag seryoso na Jonas, ba't nagiging selective ka? Kaya mukhang walang bilang kakalaban. Kaya ito na lang, PSP game! At ngayong ikaw na ang kalaban, wala nang ministro na babayas. Kung apis kang malalim sa pagsisid ko'y papamalas. Walang paniniwala sa taas. Pues mabilis tong malalagas, non-existent tong ET sa Diyos, ito'y religion versus science. Tangin na, tinira ako, Royal Rumble na to, Gabo game! Kahit dito ka, tangina mo ah. Kaya ko kayo mag-isa mga putang ina nyo! Tignan natin ngayon sino magiging bata. Kung ikaw galing ka sa Bible at ikaw ang Diyos, pes ako yung hindi naniniwala. Datihan, baguhan, mga gago! Kahit tawagin nyo pa si GL Game, idis! Walang old God o new God sa tulad kung atheist! Dinis namin isa't isa. Hindi yung panako. Ang ganda rin yun na 80s kasi yung T at saka S parang inis lang niya ng konti. Tuloy natin. Amin pa ditong palilinawin. Inaksay Hindi kami para kabahan sa'yo. Kalaban namin dito, sarili namin. 2v1 papi. Okay yung ginawa ni ATS at Diyos, very creative yung idea ng tandem nila but hindi lang siya ganun talaga ka-effective. Hopefully mahanap nila yung para sa kanila. Tuloy natin. Round 2, Jonas, let's go! Puro pakulo. Puro gimmick. Wala tuloy kwenta yung battle. Okay ng ina mga bago to, walang bagong angle. Puro sa mata. Puro banlag. Okay ng ina mo. Uulitin ko sa'yo, Etso, nandun yung asawa ko. Nang bababae, pinagsasabi mo. Ang ina na ito. Tanga talaga. Inutil! Parang John Wick, no? May aso ka. Pero alam nyo ako ano nakakagago? Nung round 1, pinatay ko muna yung amo bago ko to papatulang aso. Game? Alam nyo bang iniwan ako ng syota ko? At wala na akong matirahan. Yan yung drama niyang sinabi kay Antonio Bathan. Alam mo ba bilang lalaki, yan ay malaking kahihiyan? Putang ina ka, wala ka nang tira, wala ka pang matirahan. Alam mo kung bakit iniwan ka ng syota mo, brother? Kasi na-realize niya na hindi talaga siya pet lover. Pangit ka na, wala ka pang trabaho? Grabe, dude! Wala talagang among magtatagal sa asong may attitude. Kaya imbis na mag-isip ka ng malalakas na bara, umextra ka na helper, magsako ka ng graba. Maghalo ka ng simento para yung syota mo matulungan. Di mo kailangan ng 4 bars, ang kailangan mo si Foreman. Kahit sinong babae, tol, hindi ka tatanggapin. Putang ina neto ni Otso, nagmumulting alagain. Ilang taon ka na ba? Binata ka na, pre. Nasa tamang edad ka na, tol, para magbute. Ang tagal mo ng tambay, tangina, wala kang ambisyon. Dinaig ka pa ni Japorm, so may sarili ng kariton. Bakit kasi pinili mo mag-rap? Di ba dati ka ng mga hustler? Sa Pasay, kilala kang founder ng mga batang boy wiper. Ano sasabihin mo? Invento? Yung mga kwento? Tsaka yung napili kong angle? Putang ina mo, ako yung naka-Honda Civic na nag-abot sa'yo ng 500. Kaya alam mo, tingin ko sa'yo, tol, napaka-stupid. Huwag kang umastang parang di ka nagpunas ng windshield.
Kaya kung iniisip mo na ako iyong madudumi na, tangina mo, nandun yung kotse ko, punasa mo, madumi na! Ano, mayabang ba? Tanga, gusto ko lang sa'yong ipaalam na wala kang karapatang maliitin ako kung ikaw'y ganap lang na langgam. Ano sasabihin mo? Rap skills usapan, yung mga napundar pinantatapat? Tanga, hindi gaganda buhay ko kung di ako magaling mag-rap! Kasi rap ang dahilan kung bakit meron akong kabuhayan. Rap ang dahilan kung bakit may maganda akong tahanan. Rap ang dahilan kung ba't naabot ko lahat ng to. Kaya kung sasabihin mo hindi ako magaling mag-rap, ano pang tawag sa'yo? Ang laki nun, tanga na, grown up version na barrel si ETS. Putang na. Boom! Patay si EGS. ETS. Boom! Nabaril ka dun. Facts, man. Facts! Ay, bagsak dun si ETS Kasi, ang ganda ng pagka-build up ng idea na yun mula sa wala kang kwenta. Foundal ka ng mga wiper. I mean, hindi naman sa pagbababa ng mga, marangal naman yung kaysa magnakaw kayo, diba? Kasi nga ako nga, naging parking boys Parking boys, naging barker din ako Shoutout nga pala kay Reggie. Kasi, dalawa kami niyan doon kami sa Robinson San Juan. Paparking kami. Meron kaming boundary 100 pesos. Kada isang kotse 5 pesos, 3 pesos. 2000 ano pa 'yon? 2009 yata, 7. 2006. Bata pa ako noon, grade 4 pa lang ako ginagawa ko na 'yun. Madali lang naman 'yun, sisigaw ka lang. Wala naman yung problema. Doon tuloy natin. Uuwi ako sa bahay na may magandang sasakyan. Uuwi ako sa bahay na may malambot na mahihigaan. Uuwi ako sa bahay na paldo dahil sa 100,000 kabayaran. Ikaw pinalayas ka na, tangina ka, wala ka ng uuwian. Round 3, it's just, let's go! Sa tingin ko, nakuha na naman ni Jonas yung round 2 kasi mas direkta, mas maganda yung ano niya. Diba? Tag-isang round yung binigay ni Jonas at sa tingin ko, mas effective yung ginawa niya. So, round 3, parang bonus na lang yun. Kasi ano pang magagawa ng dalawa kayo tas hindi naman effective yung ginawa nyo versus yung kay Jonas tinig-isa kayo. So, parang basically, yung buong round ni Jonas, kahit sa round mo lang ilagay, kahit dalawa lang yan, almost na rin nata, diba? Tuloy natin kasi. Tangina! Simpleng joke ni Boss Jonas. Yung crowd natatangay. Unang round ako, pangalawang round siya, di mo kami kaya ng sabay. Nakita mo ako nung gabi na yon sa kotse? Haha, malala na to. Yung 500 na binigay mo, gago binayad ko sa asawa mo. Tangina mo, ikaw may kotse kang Honda Civic? Gago, hindi ka nice. Nakita mo ako, sinisira yung motor mo, ay yung kotse mo. Ako dahilan, ba't ka nagpa-vulcanize? Di ba na? Game! Veterano, laban sa mga bagong sibol. Paglabas ko lang ng poster, kinabahan na ako kahit walang weigh-in. Bakit? Medyo kinabahan talaga ako, sinabi niya kay JK. Ano sabi niya? Boom! Ako si Jonas, ang numero 1 mamamatay ng mga perwisyong sanggol. Lahat ng baby inaalagaan ko, yung bunbunan ginagawa kong tambol. Ganon? Ikaw pala yun? Tangina mo, halos mabiyak bungo ko. Kaya hindi kita dapat tularan, meron kang balikwas na punto. Wala akong planong sundan ka kahit gaano ka pa kagaling. Sa akin ito'y sawi hanggang dulo. Bali ang guro nyo at paano kita gagalangin kung pinalaki mo akong matigas ang ulo. Gago, lumaki ka ba? Ang labo, gago pre. At least paborito ako sa gapo. Bakit? Bata pa ako eh. Pero usapang bata, Nas, sinabi mo yon? Sinigaw mo pa talaga para maramdaman ka ng sagad? Ngayon yung gante ng karma sa asawa niya, nakadagan, nakabakat. Huwag mo ikatwirang battle lang. Alam yan ang lahat. Talagang nakatatak. Ngayon, anong pakiramdam ng asawa mo na malaglag ka sa isa buhay, gago? O ano, akala mo mandadamay? Napamuno ka sa pagsagasa? Michael Jackson ka nga ng Pinas kasi may kaso ka sa bata. Kaya lantad to sa masa. Haggan mo ang bala. Ang tingin mo sa akin, newbie o kung san-san to tatama kasi Lil Jan once said. Parila na ang uso ngayon, moy-moy! Sa akin magagalit
Kaya may 45 sa gilid, palihim na parang asset. At dahil gunburst na ang meta, mapuputi kapag ka-target hanggang sa mamutla ka sa kaba. Ngayong may meta tayong ginagamit. Labas ng mahaba na gun para sa nagbibiro na enemy. Ito ay sniper sa John, parang apelido niya ay Kennedy. Pang pang, 1-2, broad daylight, walang ambu. Hanggang makita natin na Jonas head and shoulders parang shampoo. O ano, masakit? Alam ko hindi niya trip yung ganyang mga obrang matabel. O mga tropa kapatid? Ganyan talaga mga 3GS, mga may trauma sa barel. Kung kayo barel, pues ako galing pulo. Iba aking Magandang idea din yun ng mga 3Gs may trauma sa barrel kasi 'di ba yung nangyari kay Lil Jan. Magandang angulo din yun. Hopefully sana pinakita pa nila yung mas maganda at mas unique na punchline para ma-appreciate ng crowd. Magandang angle yun talaga, sayang. rimang panawin. At sa'yo pa natapat, ako'y tila nasabik. Palaso dyan sa dibdib, talagang sa hiwa kakabit. Ito'y Akata versus Pistol, araw ay di na babalik. Pero kung bakit ka pinatamaan ha, sinto-sintong hilaw, para itama na rin natin nakakalitong iyong sigaw. Nagtuturo ng landas, itong mismong ligaw, kasi ito baliktad na eksena para sa hipokritong ikaw. Kasi di ba sabi mo sa kay Sayat, huwag masyadong yakapin ng battle rap? Oh? Pero panay-panay ka na balong. Huwag masyadong yakapin ng battle rap. Pero meron ng pamilyang paahon. Huwag daw masyadong yakapin ng battle rap. Sabihin mo nga ulit yan dahil ngayon ang tamang panahon. Huwag masyadong yakapin ng battle rap, pero battle rap dahilan ba't may sasakyan ka ngayon? Paano? Hindi ka para magsalita ng Jonas, tanungin mo sarili mo kung tama ba yun. Huwag daw masyadong yakapin ng battle rap, sabi ng MC may 5 battles kada taon. Pero hindi lang siya ang may car, pati na sila M-Site, Lipcram at K-Ram Nice G. Lagari sa battles at gigs para may pambayad lang monthly. Lahat ng 3GS dapat may kotse! Woo! Para lang sa pleasure, dyan nag-start yan. Ako'y nagbi-make sure lang bilang fan. Hindi nyo man lang naisip na napipressure na si Slakwan. Oo nga. Natitiis nyo si Slako na katunganga habang naglo-long drive kayo midnight? M-Site, kala ko ba nag-hati-hati kayo sa TF? Si Slakwan bilan yung e-trike! Kala ko ba? Kala ko ba, pamilya rin kayo na sama-sama sumumpa, kasama sa pulutan at kasama tumungga. Kasi ito ay tribute sa 3GS at sa lahat ng bayaw na pumunta. Pinapangako namin ngayong gabi, si Slakwan gutom na. Pero kung eto gutom pa, kumpletong pandrag para sa kulang-gulang parang si Herbert. Kung gusto mo kung maabo, galingan mo, you gotta earn it. Kung sintonadong kakantay, sablay yan, no matter what Curtis, dahil pag si Justin ang nag-tour, matik yan, alam ang purpose. Kasi bumabali ka ng pangako. From flip-top loyalist, now you chose this. Paalala ko lang ha, nakilala ka sa pagpiyok mo, yung salita mo hindi flawless. Boss Arik at Boss P sinisigaw, kaya tingin ko hindi nag-progress. At paano ka gagaling, Jonas, kung may problema ka sa boses? Kaya Rick, ito ba kailangan namin patayin? Ito ba? Saksi buong gapo kami hindi man lang natakot. Kay Anigma pa aabot, nagagawin namin susi ang ulo mo para sa flip-top makapasok. Kaya tara, gera na to! Buyain kamao! Hindi mo mapipigilan parang lanset ang palo! Unang punch ay uppercut kaya... Hindi mo mapipigilan parang lanset ang palo! Unang punch ay uppercut kaya pilit ang tango! Iba na naglagpos tiso mo kay Sinay! Yan ang na-imprenta sa'yo, Pwes magpupulot ka ulit ng ngipin ngayong suntok namin rekta sa Diyo! Ang ina mo! Ang ganda ng ginawa ni ETS at Diyos. Maganda yung third round nila, hindi lang ganun ka-creative talaga. Kasi nga, stagnant yung energy nila eh. Kailangan talaga may i-acting din nila para maging masyadong convincing. Hindi lang puro aggressiveness. You know? Pero other than that, maganda pa rin yung pinakita nila. Tingnan natin yung round 3 ni Jonas. Baka makabawi naman si ETS at Diyos. Hopefully, makuha nila yung third round. Kasi gusto ko talaga manalo si Diyos at saka si ETS kahit man lang for second round o third round. Ganun. Ayoko kasi na parang gusto ko mahanapan ng butas si ETS at Diyos para manalo. Parang kahit pa paano bigyan ko sila ng dahilan para manalo. Pero pag pinakinggan ko na ang hirap silang bigyan ng kahit pa paano rounds talaga, mahirap. Pag nagsalita na si Jonas, may punchline na direkta, very creative. Maganda yung pagkakadeliver. Tuloy natin. Round 3, Jonas, let's go! Seryoso kayo? Ako pa yung sinabihin nyo, lakasan nyo. Lakas nyo! Tangina oh, tulog tao. Congrats, putang ina, may 500 views na naman tayo.
Ano ba yan, Boss P? Ukinang ina naman, oh. Sayang preparasyon ko. Tang ina ako na naman nagbubuhat sa inyo. Binigyan na kayo ng Jonas, sana inayos nyo. Ukinang ina naman eh. Magkano ba tip nyo? Sayang talaga. Ang ina nyo, hindi nyo nilakasan. Talo na. Round 1, round 2 pa lang, talo na eh. May round 3 pa. Kina nyo, eto na. Sorry guys, gusto ko sana bigyan talaga si ETS at Joss ng rounds. Hopefully, pero wala. Bonus na to guys. Yung third round, wala talaga. Mas maganda na lang sanang lumaban si Joss ng mag-isa lang. Laban kay Jonas. O kahit si ETS lang. Pwede na siyang lumaban kay Jonas. Kaya lang, hindi mo, dalawa sila kasi nung first round at second round, hindi nila nabawi yun eh. Even though tig-isa lang silang tinira ni Jonas. Hindi nila kayang tapatan even though dalawa na sila. Hindi nila kayang tapatan yung rounds na ginawa ni Jonas. Kung yung first round pa lang ni Jonas, hindi kayang tapatan ni Joss, kahit maglaban sila ng 1-on-1, matatalo si Joss. Kung yung round 2 ni Jonas, hindi natapatan ni ETS, kahit maglaban si ETS at Jonas, hindi mananalo si ETS. So, may round 3 pa. Yung round 3 na, nag-combine na sila. Even though maganda yung performance nila, very aggressive, you know. Maganda yung diction, yung tonality ng doon, pero very stagnant yung energy at walang masyadong creativeness doon. So, kung yung third round nila na medyo pulido yung pagkaagawa, wala pa rin na punchline na maayos. Kasi para ka lang nagbasa ng tula dyan eh. Tapos binigyan mo lang ng konti-konting mga reaction at definition ng pagsasalita at intensity. Regardless, wala yun pa naman pag binanatan ka na ng isang punchline. You know, kahit mga dalawang punchline na, panalo na si Jonas sa third round. Sayang. Gusto ko sanang ibigay yung ETS at Joss sa round 3. Naghahanap talaga ako ng butas para mabigyan sila kahit isang rounds lang. Para hindi lang sabihan ako na parang bias, pero man, there's no chance. Niyabangan mo ako ng kanta, sige. May sumikat akong kanta. Title, MP Lights. Talagang nagustuhan ng madla. Pinakikinggan palagi ng mga bata at matanda. May sumikat din daw siyang kanta, di ba? Marikit sa dilim. Talaga namang nakakatuwa. Tinitigan ko, nilapitan ko, soundtrack ng mga tsumutsupa. Tayo lang yun. Tinitigan ko. Napanood ko nga yun. Puta ka nakadiri yun. Napanood ko yun. Nakita ko sa FB. Sabi ko, what the fuck is this? You know? Plinag ko yun eh. Plinag ko, nireport ko kadiri. Sumusubo ng tuter. Bayag ng aso. Tumbong ng tropa. At kung ano-ano pa. Sa makatuwid na kilala yung kanta dahil ginawang katawa-tawa. Putang ina neto, pinupuna yung hit song ko, dapat nag-isip-isip ka. Yung kanta ko pumutok dahil maganda talaga. Yung kanta ko sumikat dahil sa sulat at paksa. Yung kanta mo sumikat dahil sa burat at bakla. Yung kanta ko pumutok, proud ako doon. Yung sa inyo dahil sa tsupa, putang ina, nalunok nyo yun. Kaya kung usapang music lang, putang ina mo, umalis ka na. Hayaan mo na lang kaming dalawa, total wala ka namang kanta. Wala siya kanta. Paano? Na-inspira lang naman tumagrap nun. Walang kanta si ETS. Lahat kayo paano may kanta tayo guys. Balakad nga nagawa ng album eh. Tag dito may kanta siya. Gatilyo yata yun. Pinainggan ko naman yung gawa ni Balakad. Okay naman. May naman siya. Meron naman siya kahit paano na ibigay na maayos. Kahit si Saito meron ganti ng patay, di ba? Shoutout nga pala, ganti ng patay at gatilyo doon sa flip top kay Balakid at Saito. Sa ko guys, sa description ko nandoon din yung pala yung yung channel ko. May album ako lumabas dalawa at meron din akong single doon. Check niyo yung Hamon, kasama natin yan si Crazy G, Drex Lira, Hambog ng Sag Pro at Showbal din ng Republican. You know,
Meron din akong bagong kanta na nilabas, 10,000 kasama natin si Wiza Steel Skin ng BF Pro, at yung pinakabago kong kanta na paulit-ulit kasama natin si Joshua Marie. Kung kilala niyo na si Joshua Marie, maririnig niyo yan dyan. Tapos may bago rin ako ng kanta, Presyo, kasama natin dyan si Blessed Tang, So marami akong ginagawang kanta, guys, mga single at album din. Sana mag-subscribe din kayo sa channel ko ngayon kung may chance pa kayo. Kasi importante rin na kahit paano makapag-ambag kayo. Bumili kayo sa mga producer. Ang dami ng producer sa Pilipinas, guys. Suportahan ninyo. Bumili kayo ng beat. Mag-record kayo kahit sa cellphone lang. Walang huhusga sa inyo. Walang successful na artist na huhusga sa inyo pag nag-record kayo at naglabas kayo ng musika. Sisitahin yung recording, sisitahin yung paglabas ninyo, yung content ng ginawa ninyong kanta, pero walang sisita na dapat mag-stop na kayo dahil sa record. Wala, guys. Sitahin kayo na ganito lang kayo na rapper. Kasi at least, pero nakapag-start na kayo. Kasi kailangan nyo maglabas ng pangit na song kung pangit man yung kanta na ilalabas ninyo. O maglabas man kayo na kanta, kailangan nyo talaga maglabas. Kailangan matanggal nyo sa system ninyo. Tanggalin nyo sa system ninyo yung mga kanta na yun. Kailangan nyo para makuha ninyo magandang kanta na para sa inyo. Tuloy natin, guys. Hayaan mo na lang kaming dalawa, total wala ka namang kanta. Paano? Na-inspira lang naman mag-rap nung napanood niya si Silencer. Di ba? Ano, itatanggi mo pa? Hindi mo siya kilala? Nakaitim! Si Silencer kasama yan sa South Production, South Pride, kay Target. Magaling si Silencer, guys, ha. Ang style ni Silencer, freestyle talaga. Merong parang nakita ko sila may kalaban sila doon. Parang narinig, hindi ko alam kung saan sila nakalaban. Basta, hindi ako sumali doon. Nagbayad ako ng quota pero hindi ako sumali. Kasi nakita ko si Zaito, sabi ko, kasi tinalo niyo yung kaibigan ko. Magaling yung kaibigan ko mag-freestyle. So, alam ko na magaling talaga siya. So, sabi ko, shit, natalo niya sa kanya. So, bayad ako, 200 pesos yata yung quota. May quota kasi, guys. Bago ka kala mo yung rap contest, akala nyo, libre lang papasulat. Hindi, may quota yun. May 150, may 200, may ganun, may quota. Bago ka makapasok, parang entrance fee yun para makasali ka. Pero yung iba kasi parang luto na parang alam na nila kung sino yung iboboto nila. Parang ganun. Tuloy natin. Talagang tutupurma! Tuloy natin. Ano, itatanggi mo pa? Hindi mo siya kilala? Nakaitim at talagang tutupurma! Ewan ko ba sa hayop na to? Napaka-ogad. Ang dami-daming malalakas na olgat. Kung hindi man si Silencer yung nakita ko, hindi man si Saito, pero alam ko, basta nakalaban, nakita ko kasi yung pangalan nila dun Siguro hindi Silencer, basta alam ko si Saito, nakita ko na. Kasi ganun talaga yung format sa freestyle na meron talagang ganun. Tapos yung boom bap, naalala ko lang. Basta naalala ko lang. Tuloy. Matagal ko na rin kasi baka nalimutan ko na. Tuloy natin. Ang pinili mo, old guard. Ayan. Ganyan. Yung estilo mo, pambugok. Kakatutok mo kay Silencer, tuloy, hirap ka ng pumutok. Sa mga nag-wordplay, wala naman akong tutol. Ang problema lang, putang ina nyo, mga wala kayong humor. Hindi sa lahat ng pagkakataon, bars ang malakas. Baka nakakalimutan nyo, si Balakid tinalo ni Aklas. Di ba? Kaya hindi ko kailangan magbababars para lang magmukhang matalino. Kaya ko kayong durugin sa hindi pilit na estilo. Kaya ko kayong durugin sa hindi pilit na estilo. Hindi ko kailangan magtunog poison, left cram, price tag, rap yan, hindi ko kailangan manggaya. Sapat nang ako lang ang panday nitong pinampapatay kong espada. Kaya sige, sabihin nyo ng mabababaw mga jokes ko at katha. Ang importante sa obra ko, sarili ko ang tinta. Kasi aanhin mo ang galing at ang talim sa pagdura. Kung nakikita naman sa inyo lagi ay ang mga ibang mukha. Kaya sige, punahin nyo mababaw na jokes ko. Pero dapat nyo yung pangatawanan. Kasi baka matulad kayo kay Plasmang namatay ng pinagtatawanan. Oo, mapa-jokes o mapa-bars, dapat sa akin magpasalamat kayo. Kasi itong minamaliit nyo ang magbibigay ng big break sa inyo. Real talk lang. Usapang totohanan. Sa battle natin na to, kayo lang dalawa makikinabang. Di ba? Alam nyo naman,
At dapat nyong ramdam na wala akong mapapala sa inyo king inan nyo kahit talunin ko kayo ay isang successful na wala lang. Time! Bars din yung sinabi yun. Pero, bigay ko na yung third round kay Jonas ulit. Bibigay ko sana kay Joss at Itis. Ayoko kasi nga guys, mag-guilty. Bigay ko na kay Jonas yun. Ayoko mag-guilty. Yung rounds na yan, Jonas yan. All 3 rounds. I'm sorry guys ha. I mean, magalit man kayo, but mas effective lang si Jonas. Yung pinakawalan niya sa third round, di man. Pakaramdam ko, nag-stumble na siya. Pakaramdam ko, patapos na talaga. But first and second round, nakuha na ni Jonas yan. Judges! Which is facts din yun kasi parang makalaban ni Jonas si Joss at saka ETS, parang hindi niya mararamdaman yung pagkapanalo niya. Pero kailangan niya parang i-appreciate si ETS at Jonas kasi binigyan siya ng maayos na performance. Hindi nag-choke, hindi nagkalat, hindi maganda, malinis, 'di ba? Kahit paano. So sana ma-appreciate ni Jonas 'yon. Kasi na-appreciate ko yung ginawa ni ETS at Joss. Hindi man ganoon ka-effective, na-appreciate ko pa rin yung pag-prepare nila. Pero overall performance, punchline at yung ganda at quality ng letra binigay ko na kay Jonas. 2 versus 1, Jonas versus S at Joss. Ang boto ng hurado na magkakamit ng 30,000 pesos na bonus. 5-0, panalo si Jonas! Obvious na yun guys, hindi na dapat yun kahit wala nang sulat-sulat na. Mabilis naman nakita agad yung yung difference at quality. At siguro dahil sa experience ni Jonas din kasi, alam niya na kung paano talaga lumaban. At yung mga kasama niya naman sa 3Gs, hindi naman yan mga ordinaryong rapper din Andun si M-Site, andun si Shernan, andun si Poison. Meron pa nga magaling din si Castillo, puta, malakas din yun, 'di ba? Si Lipcrom din. So magagaling talaga yung mga nasa 3GS din sila. Meron sila talagang bawat isa sa kanila may kanya-kanyang kalidad at karakter sa paggawa ng letra. Hindi sila mga talaga. Parang aral talaga. Na pag-aralan nila paano yung punchline, na suri nila ng maayos, May sarili-sarili silang estilo. Ganun pa man, maraming salamat guys kung na-enjoy ninyo yung reaction na yun. Sana mag-subscribe kayo, i-like niyo, i-share niyo yung video natin. Ganun pa man, bibigyan ko to ng siguro 10. Kasi malinis naman yung ginawa ni ETS at Joss. Maganda naman ginawa ni Jonas. So, bigyan ko siya ng 10. Ganun pa man, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo. Tigil sa at magdasal kayo palagi. Pan motive ka palang group mo. Ingat kayong lahat dyan. Peace out.